Magandang araw sa ating mga masisipag na salt producers. Alam nyo ba na sa ilalim ng Philippine Salt Industry Development Act o Republic Act 11985, ang lahat na gumagawa ng asin, maliit man o malaki, ay inaanyayahang magparehistro sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. BFAR Administrative Circular 002 Series of 2025. Huwag kayong mag-alala dahil ang pagpaparehistro ay ganap na libre o walang anumang bayad. Ginawa ito para mas mapadali ang tulong ng gobyerno sa inyo. Ano naman ang makukuha ko kung magpaparehistro ako? Narito ang mga magagandang benepisyo na naghihintay sa inyo. Priority sa BFAR assistance. Kayo ang uunahin ng BFAR kapag may ipinapamahaging tulong, pondo o suporta para sa mga salt farmers. Libreng pagsasanay at teknolohiya. Makakasama kayo sa mga libreng training at technology transfer para mas mapadami at mapaganda ang inyong ani ng asin. Market access. Tutulungan kayo ng gobyerno na maikonekta ang inyong produkto sa mas malalaking mamimili at merkado. Traceability at tiwala. Ang inyong asinan ay opisyal na mapapasama sa Fisheries Geospatial Information System o FGIS ng BFAR. Ibig sabihin, rekognisado at may tiwala ang mga mamimili na ligtas at dekalidad ang inyong produkto. Narito ang mga hakbang sa pagpaparehistro. Una, ihanda ang mga papel depende kung kayo ay individual, kooperatiba o korporasyon. Para sa mga individual o artisanal producers, sagutan lang ang application form na SF 2024-05. Kumuha ng certification bilang existing salt producer mula sa inyong LGU. Para sa mga kooperatiba, asosasyon o korporasyon, bukod sa application form, magpasa din ng inyong Certificate of Registration mula sa CDA, LGU o SEC, kasama ang listahan at pirma ng inyong mga miyembro. Ikalawa, dalhin ang inyong mga dokumento sa pinakamalapit na BFAR Provincial Fisheries Office kung saan matatagpuan ang inyong salt farm. Pag sumitin ninyo, titignan ng staff kung kumpleto ang inyong papel. Kung okay ang lahat, tatatakan ito ng receive na may petsa at oras bilang katibayan at bibigyan kayo ng inyong unique control number. Ikatlo, ang inyong Provincial Fisheries Officer ay bibisita sa inyong asinan para sa isang farm site inspection upang suriin ang inyong lokasyon at pamamaraan ng pag-aasin. Sila rin ang magpapadala ng inyong aplikasyon sa BFAR Regional Office. Panghuli, hihintayin na lang ang inyong sertipiko sa loob ng 45 working days mula nang matanggap ng PFO ang inyong kompletong requirements. Dapat ay maipalabas na ang inyong Certificate of Registration. Magandang balita, kung lumagpas ng 45 araw at hindi ito na proseso, automatic na aprobado na ang inyong aplikasyon at dapat ibigay agad ang inyong sertipiko. Ang inyong Certificate of Registration ay magagamit at may bisa sa loob ng 3 taon. Tandaan, ito ay non-transferable kaya hindi pwede ipahiram o ipasa sa iba. Para sa renewal, mag-apply lang ng 6 na buwan bago ito mapasok. Napakadali, may mga benepisyo na at higit sa lahat, walang bayad. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Magparehistro na sa BFAR para sa mas masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Para sa mga tanong o para kumuha ng libreng forms, lumapit lang sa pinakamalapit na BFAR office sa inyong lugar. O
bisitahin ang www.bfar.ba.gov.ph. Para sa mga karagdagang kaalaman, narito ang mga mahalagang impormasyon. Iparehistro ang inyong asinan sa BFAR. Mandatory na pagpaparehistro para sa lahat ng tagagawa ng asin. Sino ang dapat magparehistro? Mga individual na tagagawa ng asin, mga asosasyon at kooperatiba, mga korporasyon, may SPTI man o wala. Mga gumagawa ng food grade at non-food grade na asin. Lahat ng lokal na tagagawa ng asin ay dapat magparehistro. Ano ang pagpaparehistro ng mga tagagawa ng asin? Isang mandatory BFAR registration upang kilalanin ang mga tagagawa ng asin, siguraduhin ang ligtas at mataas na kalidad na asin. Suportahan ang pag-unlad ng industriya. Magbigay karapatan sa tulong ng gobyerno. Bakit magpaparehistro? Makikinabang ang mga rehistradong tagagawa sa teknikal na tulong, kagamitan at mekanisasyon, programang pautang at insurance, mga insentibo at proyekto ng gobyerno. Ang hindi rehistradong tagagawa ay hindi makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang kumpletong dokumento. Application Form SF 2024-05. Sertipikasyon mula sa LGU. Rehistrasyon sa DTI, SEC o CDA. Patunay ng pagmamay-ari o paggamit ng lupa. Farm site inspection para sa bagong aplikante. Isumite sa BFAR Provincial Office kung saan matatagpuan ang asinan. Hintayin ang proseso, maximum ng 45 working days. Kung walang aksyon sa loob ng 45 araw, otomatikong aprobado. May bayad ba ang pagpaparehistro? Wala, libre ang pagpaparehistro. Kung kayo ay nagmamay-ari ng maraming asinan, sa kaparehong munisipyo, isang rehistro lamang. Iba't ibang munisipyo, hiwa-hiwalay ang aplikasyon. Bisa at pagpaparehistrong muli. Ang bisa ng certificate ay 3 taon. Mag-renew ng 6 na buwan bago mag-expire. Libre lamang ang renewal. Mga mahalagang paalala. Isa lang ang certificate bawat munisipyo. Hindi maaaring ilipat ang certificate. Iulat ang pagbabago sa pagmamay-ari o laki ng asinan. Isumite ang taunang production report. Kailangan ang rehistrasyon bago ang SPTI o import permit. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang pinakamalapit na BFAR Provincial or Regional Fisheries Office. Sama-sama, pasiglahin sariling ating asin.